Hindi na maikot pala yung knob, hindi na andar kahit bago pa yung battery. Nagre-react naman yung battery sa remote. Try ko isa pa. Ayaw na mapit, dapat mag-react dito para i-switch on niya yung switch para ibato niya sa receiver. Ngayon yung receiver hindi nagre-react para i-open ngayon yung lock ng knob para mapihit to, para mapaandar ang motor. Ngayon ang gagawin ko para ma-check ko kung walang problema yung receiver o walang problema yung wiring lang problema, test light muna ang una kong gagawin dito. Ito siniris ko lang yung battery kasi medyo alam ko may pagkalubat na Dito sa katabi ng battery meron akong nakita dito na fuse. Yung fuse niya ay 1, 2, 3, 4, 5. Yung susundutin ko lang ng test light ay yung mula dito sa bakante 1, 2. Itong number 2 mula sa bakante. Test light. Pero yung yung remote, nandito lang yung remote. Hindi ko na gamitin yung remote. Ito sundutin ko lang yung kahit saan dito. Ito na-check ko na to kung saan dito ang busted. Walang busted mula dito saka dito, wala nang busted dyan, kaya sigurado na ako walang problema dyan. Ito pag sinundot ko tong ng pangalawang fuse, pag mag-react ito, taka tumunog ito sa yung lock ng knob, pag umangat ito mapihit na to, matik aandar na to. Tingnan mo Ito sundutin ko to, pero ito sabay angat. Pag tumunog to, matik mapihit na yan. Yun. Ngayon walang problema yung para malaman ko kung buo yung switch. Sundutin ko muna tong blue. Ngayon yung test light ko, kasi alam ko negative yung papasok dito sa dalawang wire na yan. Yung isa, yung black, papasok yan papunta dito sa switch. Ngayon pag pindot dito, lalabas siya sa blue. Ang labas niya ay yellow. Direkta siya dito sa receiver para ibato niya, para mag-open nito. Ang gagawin ko, test light ang gagamitin mo para sureball na hindi ka magkaroon ng problema. Ito pag pinindot ko tong blue na to at lumalagitik ito, ibig sabihin buo yung wire papunta sa receiver. Mag-open ito, under na to. Try ko ito naka-negative ng battery. Eto sundutin ko to, saglit lang din to, yung kailangan segundol na, diba? Saltik lang. Yun. Ngayon isa pa. Yung test light ito negative, ito positive. Ngayon yung wire na to, yung black ay negative, dapat may papasok to na switch papunta dito sa switch, para pag tulak dito lalabas siya sa blue, lalabas siya sa yellow. Ito ang labas niya yellow black, ang pasok niya dito. Ibig sabihin yung yellow tsaka black mula dito, kasi pag sinundot ko to nagkaroon siya ng supply, ibig sabihin walang problema yung linya na to papunta doon sa receiver. Ang kailangan kong i-check yung ito, kung mayroon ba tong supply na negative. Ngayon para malaman ko kung may supply na negative to, yung test light ilipat ko sa positive.
Ngayon naka-positive clamp na siya, dapat iilaw tong dilaw atong black. Pag hindi to umilaw, ibig sabihin walang pumapasok na supply na negative dito. Walang pumapasok na negative dito. Para papasok dito sa switch, pag on dito dapat lalabas siya sa blue. Ang labas niya papunta sa receiver. Ang gagawin ko para ito, lalagyan ko siya ng dito sa black. Ito yung test light ko nakalagay na sa negative. Negative na rin ang labas yan. Dapat pagka i-on ko na to, magre-react na ngayon yung ano. Ulitin ko isa pa. Yan. Yun. Gumana. Ito lang yung may problema. Ito. Yung wire na to, yung black na wire, papasok to papunta sa switch. Yung pag sinwitch on to. Ito lang yung problema. Tapos lalabas siya sa blue. Ang labas niya ay yellow black, papunta naman doon sa receiver. Ito yun, Yan. Walang supply na pumapasok. Ito na yung negative na nilagay ko dito sa black. Tinap ko, tapos nilagay ko lang muna dito sa battery. Pero mamaya i-fix ko yan doon sa, maghanap ako ng parte dito na negative para i-fix ko yung ano na yan. Pero subukan ko muna kung wala na ba ibang problema. Ito, gamitin ko muna remote. One time, big time. Isa pa. Yun. Yun. Okay, alright. Wala na problema. So yun lang mga kaibigan. Ang pinaka problema sa motor ng Aerox 155 ay ito lang yung negative ng papunta sa switch. Kung mangyari ito, halimbawa mangyari ito, pwede nyong saltigin itong wire na ito. Test light lang kailangan, hindi pwedeng ano, kaso yung test light dapat dito siya nakalagay sa ano, dito sa tinan mo diba, tanggalin ko muna yung ano, ito hindi na under yan kasi wala na rin yung supply na negative papunta dito pag halimbawa mangyari ito sa inyo, ito diba, hindi na under. Try ko kasi tinanggal ko na yung top doon na negative papunta doon sa ground. Mag-open, hindi na rin mapipihit kasi nag-lock na yung lock dito sa pisa na to. Hindi na niya ma-connect yung kuan para i-open niya itong pisa. Ngayon, ang gagawin na lang dito pag halimbawa mangyari sa motor mo, para ka lang makauwi sa bahay, itong gagawin mo. Pero hindi ko sinabi na lahat ng sira ay pare-parehas kasi minsan isang supply na pupunta dito, minsan din. Kahit anong gawin mo ng test light dito, hindi na rin na-underan. Pero kung subukan mo lang siya na i-try dito sa itong paraan na to para makauwi lang. Ito, 1, 2, 3. Mula sa bakante, 1, 2. Ito. Kailangan saltik lang hindi pwedeng kuhan lang. Kailangan yung test light mo nakalagay sa positive clamp yung clamp. Tapos i-check mo kung gumana yung test light. Ngayon, pag tinis light mo to, saglitan lang. Kailangan pitik mo. Dapat mag-react to para pumitik ito. Yun. Okay, alright. Diba? Ngayon, patayin ko na. Kalimbawa maka-encounter kayo sa ganitong trouble na mga matindi, huwag nyong sukuan kasi pagkakataon na to na matuto kayo mag-trouble. Test light lang importante dyan para hindi ka magkaroon ng shorted. Eto, nilagyan ko na negative yung black. Nilagay ko lang dito pero ipipix ko yan mamaya. I-try na natin yung remote kung gumana na. Isa pa. Yan.
Yun. Ngayon, subukan kong i-off para, di ba, i-off ko to. Tapos i-off ko to. Yan, hindi na. Ngayon, hindi na yan mapindot. Kasi naka-off na siya eh. Yun lang ang problema, yung negative. Mamaya, ipipix ko na yan. Hanapan ko yan ng negative. Yun lang problema sa Aerox 155. Okay, bye-bye.